Sa gitna ng madugong digmaan sa Okinawa, isang sundalong tumangging humawak ng baril ang nagpakita ng tunay na tapang. Ito ang kwento ni Desmond Doss, isang lalaking walang pinatay pero maraming iniligtas. Isang bayani na ang sandata ay hindi bala, kundi pananampalataya sa Diyos at tapang. Sa mga bundok ng Blue Ridge sa Virginia, dito lumaki si Desmond kasama ang kanyang pamilya, kasama ang kuya niyang si Harold. Ang kanyang napakarelihiyosong inang si Bertha at ang kanyang amang si Tom, isang dating sundalo. Isang hapon, ang away ni na Desmond at Hal ay sumidhi at si Desmond, para lang mapagtanggol ang sarili, ay muntik nang mapatay ang kapatid gamit ang isang bato. Nabuhay si Harold, ngunit ang malupit na pangyayaring iyon ay tumatak kay Desmond. Lalo pa itong nagdala ng konsensya nang sabihin ng kanyang ina na ang ginawa niya ay ang pinakamalaking kasalanan. 15 taon ang nakalipas habang tumutulong sa lokal na simbahan, nasaksihan ni Desmond ang isang lalaking naaksidente sa kalsada. Nang walang pagdududa, nagmadali siyang tumulong, ginamit ang kanyang sinturon para pigilan ang pagdurugo. Dinala niya ang sugatan sa ospital kung saan pinuri ng doktor ang kanyang pagtulong. Habang pinapanood ang mga nurse at doktor, may kakaibang nag-alab sa kanyang loob. Pangarap niya maging doktor, pero wala siyang sapat na pinag-aralan para ituloy iyon. Nang araw ding iyon, nakilala niya ang nurse na si Dorothy at agad siyang nahumaling dito. Desperado niyang kinausap ito at pumayag pa siyang mag-donate ng dugo ng harapan. Kinabukasan, bumalik siya sa ospital, nakaayos, desididong manligaw kay Dorothy at ayain itong lumabas. Maganda naman ang unang date nila kahit si Desmond ay baguhan pa sa pakikipag-usap sa babae. Pero nabigla si Dorothy nang bigla na lang siyang hinalikan. Mas gusto sana niya kung nagpaalam muna siya. Sa kabila ng awkward na sandali, umusbong ang relasyon nila. Ibinahagi ni Dorothy ang mga libro niya tungkol sa medisina at tinutulungan siyang matuto. Makalipas ang ilang araw, nabigla ang pamilya nang i-anunsyo ni Harold na siya'y sumali na sa army para lumaban sa ikalawang digmaang pandaigdig. Hinintay niyang matapos ang lahat bago sinabi sa kanila, alam niyang hindi sila sang-ayon. Tama siya. Labis na ayaw ni Bertha sa ideya dahil ang kumuha ng buhay ay labag sa utos ng Diyos at ang makita si Harold sa uniforme ay nagdulot ng masakit na alaala kay Tom. Hindi kinaya ni Tom kaya pinaalis niya si Harold. Di nagtagal, sinabi ni Desmond kay Dorothy na siya rin ay balak sumali pero bilang isang medic. I can't stay here while all them go fight for me. Nais niyang ayusin ang lahat bago umalis. Nag-propose siya kay Dorothy at pumayag ito. Nagset sila ng petsa ng kasal at balak magpakasal sa kanyang unang bakasyon. Bago umalis, dinalaw ni Desmond ang ama na nasa sementeryo, nakatayo sa tabi ng puntod ng kanyang mga namatay na kaibigan. May pagkainis sa boses, nagkuwento si Tom kung gaano sila katanga noon para maniwala sa kaluwalhatian at digmaan. Inamin niyang ayaw niyang ilibing ang sarili niyang mga anak at walang pag-asa na makaligtas si Desmond na dala-dala lang ang kanyang mga paniniwala. Sa araw ng pag-alis ni Desmond para mag-training sa Fort Jackson, binigyan siya ni Dorothy ng Biblia na may larawan niya sa loob. Ito ay tanda ng pagmamahal at pananampalataya na dadalhin niya sa kanyang paglalakbay. Pagdating sa Fort Jackson, nakilala ni Desmond ang mga kasamahang pribado kasama si Smithy habang naglalaro ng kutsilyo. Ang kanilang drill sergeant na si Howell ay biglang pumasok, sinalubong sila ng napakalakas na sigaw. Dahil sa pagkabigla ay tumama ang kutsilyo sa paa ni Smithy habang ang isa naman ay hindi pa nakakabihis. Si Sergeant Howell ang mismong halimbawa ng estereotipo ng sundalo, maingay, agresibo at mabilis mang-insulto sa bawat sundalo base sa itsura. Ang pribadong hindi nakabihis ay naparusahan sa pamamagitan ng pagpatraining ng ganap na nakahubad. Sa basic training, nahirapan si Desmond sa pagtali ng buhol ng tali. Pero sa ibang klaseng training ay kaya niyang makipagsabayan. Ang totoong problema ay nagsimula nang maghawak na sila ng armas at tahasang tumanggi si Desmond na humawak ng rifle. Kaagad na pinatawag ni Howell si Desmond sa opisina ni Kapitan Glover, kung saan ipinaliwanag ni Desmond na sinabihan daw siya na hindi niya kailangang humawak ng armas. Dinagdag niya na bilang isang Seventh-day Adventist, hindi siya pwedeng magtrabaho tuwing Sabado dahil iyon ang kanyang Sabbath. Nakita ni Glover ang sitwasyon bilang katawa-tawa, kumbinsido na hindi maaasahan si Desmond sa labanan kung hindi siya susunod sa mga pangunahing utos. Ipinadala niya ito para sa psychiatric evaluation, inaakalang hindi siya fit para magserbisyo. Maya-maya, kinausap ni Howell ang mga pribado sa pinakamapanlait na paraan, sinabihan sila tungkol sa pagtanggi ni Desmond na lumaban. Malinaw niyang sinabing hindi mapagkakatiwalaan si Desmond sa labanan. Nang gabing iyon, bago matulog, sinubukan ni Smithy na galitin si Desmond sa pamamagitan ng pag-agaw sa kanyang Biblia at gustong makipag-away. Pero nanatiling kalmado si Desmond, humingi lang ito pabalik ng may pakiusap, hindi nagpapatol sa pang-aasar. Kinabukasan, sumailalim si Desmond sa psychiatric evaluation. Ipinaliwanag niya na hindi siya nakakarinig ng mga boses o may maling paniniwala. Alam niya ang kanyang pagkakaiba, pero siya ay isang taong may matibay na pananampalataya at hindi siraulo. Jesus said, "A new commandment I give unto you, that you love one another, just as I have loved you."
Tinukoy ng doktor na si Desmond ay ganap na matino ang isip at hindi dapat i-discharge. Ayon sa batas, ibig sabihin nito ay pwedeng magpatuloy siya bilang combat medic basta't natapos ang training. Pero gusto pa rin ni Kapitan Glover na mapaalis siya. Dahil hindi pwedeng i-discharge, inutusan niya si Howell na pahirapan ang buhay ni Desmond. Mula noon, inassign si Desmond sa mga pinakamabibigat na trabaho, kabilang ang paglilinis ng mga kubeta. Dinagdag pa ni Howell ang pang-aapi tuwing siya ay bumibisita at sinabing walang makakauwi sa weekend leave at ipinahiwatig na kasalanan ito ni Desmond. Dahil sa galit, ng gabing iyon, pinagtripan ng mga pribado si Desmond at binugbog siya. Kinabukasan ng umaga, nakita ni Howell si Desmond na puno ng pasa at sa unang pagkakataon ay tila nagpakita ng tunay na pag-aalala. Pinayuhan niya si Desmond na umalis na para sa sariling kapakanan, pero tumanggi si Desmond, desidido sa kanyang mga paniniwala. Tumanggi si Desmond na magsumbong kung sino ang bubugbog sa kanya ni hindi man lang niya inamin na sinaktan siya. Nang matapos ang training ng unit, binigyan ng leave ang mga sundalo, maliban kay Desmond, na inaresto dahil sa pagsuway. And you will spend the duration of the war in a military prison. I can, sir. I'm not asking you, Private! Samantala, si Dorothy ay naghihintay sa altar, pero alam niya sa puso niya na may nangyari at hindi siya pababayaan ni Desmond ng ganito. Sa selda, napuno ng emosyon si Desmond, pero nang dumalaw si Kapitan Glover, nanatili siyang kalmado. Inalok siya ni Glover ng paraan palabas. Kung mag-guilty plea siya, pwede siyang pakawalan. Pero tumanggi si Desmond at nanindigan sa kanyang paniniwala. Dumalaw si Dorothy, nagmakaawang bitawan ng pride at tapusin na lang ang training. Pinapaalala niya na ang pagbaril ng rifle ay hindi nangangahulugan ng pagpatay. Pero hindi pa rin nagbago si Desmond. Nang walang ibang magawa, tinawagan ni Dorothy sina Tom at Bertha na desperado para tumulong. Nang gabing iyon, ginambala ng bangungot si Desmond, mga alaala ng araw na hinarap niya ang ama habang sinasaktan nito ang ina. Ang mga eksena ng pag-agaw niya ng baril sa ama. Kinabukasan ng umaga, dumating si Tom sa Fort Jackson na nakasuot ng lumang uniforme na may mga medalya. Nang walang pag-aatubili, hiningi niyang makausap ang dating komandante na ngayon ay Brigadier General. Sa kanyang court-martial, nanatili siya sa not guilty plea. Sa sandaling papatawan na siya ng sentensya, pumasok si Tom sa courtroom na may dalang liham mula sa general. Ipinapaalala ng liham na ang karapatan na maging conscientious objector ay protektado ng saligang batas ng US. Walang magawa ang tribunal kundi i-drop ang kaso at pinawalang sala si Desmond sa lahat ng paratang at pinayagang mag-training bilang combat medic. Private Doss, you are free to run into the hellfire of battle without a single weapon to protect yourself. Para ipagdiwang ang tagumpay, sina Desmond at Dorothy ay sa wakas ikinasal, ibinahagi ang unang gabi bilang mag-asawa. Noong 1945 sa Okinawa, diretso silang ipinadala sa Pacific Theater ng digmaan. Sa pagdating nila, nakita nila ang isang malupit na tanawin, mga bunto ng mga katawan na dinadala parang basura, at ang malupit na katotohanan ay sila ang papalit sa mga ito. Ang mga natirang buhay ng ika-76 na division ay sumanib sa unit nila at nakilala ni Desmond ang dalawa pang medic. Dito nila nalaman ang tungkol sa Maeda Escarpment, kilala bilang Hacksaw Ridge. Sinubukan ng mga Amerikano na makuha ito ng 6 na beses pero lagi silang napapaatras ng mga Hapon. Pinatanggal kay Desmond ang kanyang suot na Red Cross insignia dahil sila ang tinatarget ng mga Hapon. Ilang araw ang lumipas na abot ng unit ang Hacksaw Ridge. Sinimulan ng US Navy ang atake, pinumba ang mga posisyon ng kaaway para mapahina ang depensa ng mga kalaban. Habang ang battlefield ay puno ng pagsabog at usok, sinamantala ng unit ni Glover ang sandali at umakyat sa ridge. Ang labanan ay sobrang malupit, na ang magkabilang panig ay maraming namatay, pero hindi kailanman sumuko si Desmond. Patuloy siyang nagligtas ng maraming tao. May sundalong Hapones na gustong pumatay kay Desmond, pero iniligtas siya ni Smithy. Pagkatapos ng mahabang oras ng labanan, dumilim at nagpasya ang unit na maghukay at magkampo. Ipinapaalala ni Howell sa lahat na mapanganib ang lumabas mag-isa, kaya dapat silang mag-ingat. Pero si Desmond, ayaw iwan ang mga sugatan, nagpumilit maghanap ng mga buhay pa. Where the hell you going, Dom? Still more wounded out there, Sergeant. I'll go with him. Be smart. Keep your ears down. Nagawa ni Desmond na makabalik ng ilang sugatang sundalo kasama si Smithy bago sila magtago sa isang foxhole. Sa ngayon, nagbago na ang tingin ni Smithy kay Desmond. Matapos masaksihan siya sa aksyon, iginagalang na niya ito. Nagbiruhan pa ang dalawa at lumakas ang samahan nila sa labanan. Nang makatulog si Desmond, binangungot siya. Mga sundalong kaaway ang sumalakay sa foxhole nila at pinatay silang dalawa. Nagising siya at halos magwala, ibinahagi ang panaginip kay Smithy na nabigla ng malaman na hindi man lang siya gumamit ng armas sa kanyang panaginip. Habang naghihintay ng madaling araw, nagsalita si Desmond tungkol sa kanyang pag-ayaw sa mga baril. Isang gabi, pagkatapos ng taon ng panunood sa lasing niyang ama na laging binubugbog ang ina,
Hinarap niya si Tom, inagaw ang baril at itinutok ito sa ama. Pero sa sandaling iyon, sa halip na makaramdam ng galit, nakita niya ang ama na lumuhod at umiyak. Parang pinatay niya ito sa puso. Sa araw na iyon, ipinangako niya sa Diyos na hindi na siya hahawak ng armas muli. Bilang kapalit, ibinahagi ni Smithy ang kanyang nakaraan. Hindi niya nakilala ang ama at ang ina niya ay iniwan siya sa ampunan noong bata pa siya. Nung nag-umaga, ang hukbo ng kalaban ay nag-counter-attack. Nabigla ang mga Amerikano habang nagigising pa lang. Kaagad na inutusan ni Howell na mag-retreat. Nagbigay ng cover ang Navy pero ang gulo ay napakalaki. Sa gitna nito, nasugatan ng malala si Smithy bago maisalba ni Desmond. Walang ibang pagpipilian, ang mga Amerikano ay napilitang umurong pababa sa ridge. Pero hindi sumunod si Desmond. Naririnig niya ang mga hiyahwan ng mga sugatan na naiwan at nararamdaman ang isang tawag para tulungan sila. Si Kapitan Glover, na namumuno sa pag-urong, tinipon ang mga natirang sundalo at nag-iwan lang ng ilang sundalo para mag-obserba sa ridge. Hindi pinansin ang sariling kaligtasan, tumakbo si Desmond sa gitna ng kaguluhan, iniligtas ang maraming sugatang sundalo. Gamit ang lubid, maingat niyang ibinababa sila sa ridge isa-isa. Lumipas ang mga oras, dumating ang mga jeep para kunin ang mga sugatan na ibinaba niya sa ridge, pero nagpatuloy pa rin siya kahit ang mga Hapones ay lumapit ng mapanganib. Maya-maya pa, nakakita siya ng isang sugatang sundalo at mabilis na inilibing ito sa lupa bago takpan ang sarili ng bangkay para magtago. Sa kabutihang palad ay hindi sila napansin ng mga Hapones at dumaan lang ang mga ito na nagpahintulot kay Desmond na ligtas na makuha ang sugatang sundalo at magpatuloy. Samantala, desperadong nagmamakaawa si Glover para sa mga reinforcement pero nag-aatubili pa rin ang mga nakatataas. Habang tuloy ang labanan, patuloy pa rin si Desmond sa kanyang misyon. Sa pagkakataong ito, napansin siya ng kaaway habang tumatakas. Habang tumatahkas, napunta siya sa isang tunnel ng kalaban. Doon ay nakakita siya ng isang patay na sundalong Hapones na nagpakamatay. Ang lagusan ay ginagamit na lihim na daanan ng kalaban, kaya nagtago si Desmond habang tumatawid ang mga kaaway. Hindi siya napansin hanggang sa makapunta siya sa isang sugatang sundalong kalaban. Nanatiling tapat sa kanyang paniniwala bilang medic, nagbigay si Desmond ng gamot at binindahan ang sugat nito at hindi ito itinuring na kaaway. Gabi na nang makaalis siya sa lagusan, pero hindi siya tumigil. Nagpatuloy si Desmond sa pagliligtas ng mga sundalo. Ang mga kamay niya ay puno ng sugat at dumudugo. Hindi pinapansin ang sakit habang nagdarasal. Nagbaba din siya ng ilang sugatang Hapones kasama ng mga kasamahan niya. Kinabukasan, hindi makapagsalita si Glover nang makita niya ang 12 ng sugatan na inuuwi mula sa labanan. Isang nailigtas na sundalo ang nagsabi na ang lalaking tinawag nilang duwag ang nagawa ito ng mag-isa. Samantala, nakita ni Desmond si Howell at isa pang sundalo na parehong sugatan. Pagkatapos iligtas ang sugatang pribado, kaagad siyang bumalik para sa kanyang sarhento. Isang kalaban na sniper ang bumaril, pero ang helmet niya ang sumalba sa kanya. May bala pang natitira si Howell, kaya't ginawa ni Desmond ang isang matapang na galaw. Tumakbo siya para makuha ang atensyon ng sniper. Bumaril muli ang sniper at nabunyag ang posisyon nito na nagpahintulot kay Howell na patayin ito. Pagkatapos, sinimulan ni Desmond na hilahin si Howell. Habang umuurong, nakita sila ng mga kalaban at hinabol sila. Bumaril pabalik si Howell para i-cover ang pagtakas nila habang sumusulong si Desmond na ayaw iwan ang kanyang sarhento. Nang makarating na si Howell sa ibaba ng ridge, tumalon si Desmond kasama ang katawan ni Smithy. Sumunod ang mga kalaban na handa nang barilin siya, pero bago sila makapaputok, pinatay sila ni Glover at ng mga tauhan na dumating sa tamang oras. Pinati si Desmond ng may respeto at kaagad na dinala sa field hospital. Doon ay nalaman niya ang malungkot na balita na ang isa pang medic ay hindi nakaligtas. Maya-maya, dumalaw si Glover, humingi ng tapat na paumanhin dahil minaliit niya ito. Inamin niya na mas nagawa ni Desmond para sa bansa kaysa sinuman. Ipinaliwanag ni Glover na babalik sila sa Hacksaw Ridge kinabukasan ng Sabado. Alam niyang sabat ito ni Desmond at igagalang niya ang desisyon nito kung mananatili siya. Pero pumayag si Desmond na sumama. Kalaunan, ang buong unit ay naghintay na matapos ang dasal niya bago umatake. Sa pagkakataong ito, sinamantala ng mga Amerikano ang mga Japanese, kasama ang matagal nang hinihintay na tulong at ang lagusan na natuklasan ni Desmond. Mabilis na nanalo ang mga Amerikano. Sa isang punto, ang isang maliit na grupo ng mga Japanese ay lumapit na may puting bandila na para bang susuko, pero ito ay panluloko. Nakalapit sila para maghagis ng granada sa mga Amerikano. Binaril nila ang mga ito pero nasugatan pa rin si Desmond habang sinusubukang itaboy ang granada para iligtas ang mga kasama. Habang tuloy ang labanan, dinala si Desmond sa stretcher, mabilis na inilabas sa labanan. Nang mapansin nilang may nahulog siya, tumigil sila, ang kanyang Biblia. Kinuha nila ito at ibinalik sa kanya bago magpatuloy.
Sa huli, nanalo ang mga Amerikano na secure ang Hacksaw Ridge matapos magpakamatay ang Japanese na pinuno. Sa totoong buhay, si Desmond Doss ay nagligtas ng 75 sugatang sundalo sa Hacksaw Ridge. Siya ang unang conscientious objector na nakatanggap ng Medal of Honor, ang pinakamataas na parangal para sa katapangan sa United States. Sina Desmond at Dorothy ay nanatiling mag-asawa hanggang sa mamatay si Dorothy noong 1991. Sa kabila ng kabayanihan, hindi siya naghangad ng pagkilala. Palagi niyang sinasabi na dahil ito sa kanyang pananampalataya at naniniwala siyang ang tunay na bayani ay ang mga hindi nakauwi sa digmaan. Pumanaw siya noong 2006 sa edad na 87. Salamat sa panunood. Mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated ka palagi sa mga susunod kong video.